Hello, welcome to my channel, Biblia ang sasagot. Lahat ng mga katanungan, Biblia ang sasagot. Mga kwentong biblikal, Biblia ang sasagot. Tara, talakayin natin ang mga kwentong biblikal at mga katanungan sa biblikal. Compilation, itanong mo kay Soriano. Kasama po natin si Brother Eli Soriano at kapatid na Daniel Rason, member Charles God International. Tara, samahan niyo ako at pakinggan ang mga katanungan kay Brad Eli Soriano at Biblia ang sasagot. Gusto mga katanungan, ito po. Yung mayroong isang kapatid. Gusto ng linyang linawagin daw. Nakasulat na babae doon sa entrance. Siya po yung Edgar Real. Hindi po siya Katoliko. Ito po ay mga kapatid, brothers and sisters, compilation ito ng mga katanungan sa Soriano na mga kasinungalingan ng Iglesia ni Cristo, mga members, bistado. Tara, pakinggan natin ang mga sinasabi nila. Dalawa daw ang real dyan, ang address at real. Yung siya po ay yung Katoliko, ako po ay Iglesia ni Cristo at proud po ako doon. Proud daw siya ng Iglesia ni Cristo. Nagkakamali kayo na ako'y Katoliko. O, sige. Yung po yung nakasulat sa entry na ito, yung babae ay INC. Ba't di dumating dyan, hindi po ako Katoliko. Sino ba yung nagsulat? Ha? Asan yung babae? Kasi pinagbibintangan tayo ng hindi maganda eh. Nasaan na yung nagsulat? Ayoko na babae, kinimanagin natin to. Oh. Sabi, pinalagay, hindi naman iimbentuhin nyo na siya, lumapit ka kung ano ang sinabi mong relihiyon, yun ang ilalagay doon. Alam mo mga kababayan, ganito po yun. Kaya namin tinatanong kung anong relihiyon nang dumatalo. Nakikita po kasi kung meron kaming survey kung ilan ang mga taong dumating Katoliko, ilan po ang Baptist, ilan ang born again, ilan po yung kaming record ng mga dumadalo, kung ilan pagtitipon. Pag sinabi mong Katoliko ka, syempre Katoliko ilalagay namin doon. Wala naman dahilan para ilagay-invento sulat ng kung ano ka eh. Syempre kung anong sinabi, yun ang ilalagay doon. Ikaw ba nagsulat niyan? Yan, hanapin nyo nga kung sino nasa sinong baba. Number 34, Edgar Real, Katoliko nakalagay. Sinabi niya Katoliko nakalagay siya. Opo. Ito po nakalagay sa entrance. Ito yung duplicate copy. Tagalukan po yan Manalo. Katoliko yan. Ito yung kapatid. Ito yung nakasulat doon eh. Walang problema. Anong kapatid mali? Mahirap yan. Inventuhin yun. Alam mo kasi, susunod na pumapasok ay naglilista. May duplicate copy po nakarating sa akin ay may duplicate. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na pinaglista mo ay Katoliko, ay marinig ko kopya na Katoliko, Iglesia ka pa no, hindi Kristo. Pero nakalagay kasi duplicate, carbon copy. Carbon copy. May carbon copy pero original. Pero kung ano nalista doon, yun ang makakarating sa akin. Hindi ko naman pwedeng sabihin binago carbon copy. Carbon copy. Ito. Anong bayay, hindi. Alam mo, masamang reflection yun sa amin na nag-iimbento. Hindi kami nag-iimbento. Hindi namin ugali na sa ganitong harapan ay magtayag ng magkasinungalingan. Naniniwala kasi kami ang kasinungalingan ay kay Satanas. Hindi tayo nagbabago ng ulat yan. Katoliko ang nakalagay. Pwede na ito magtanong si sinungaling na kapatid. Kayo na po may binabanggit, meron pa ba kayong nabasa sa Biblia na cover to cover na Iglesia ni Manalo? Mapapaliwanag niyo po ba?
Aba, paano mababasa sa Biblia, iglesia na manalo? Manalo, hindi naman sa Diyos yun eh. Oh, paano mababasa yun? Sa Diyos yun, hindi mababasa yun. Pero, may bababasa ako sa dokumento na sinasabi na manalo na iglesia siya. Pakinggan sa screen. Sinasabi niya. Yung sa pre-press. February 11, issue ng pre-press. Nandun ito sa National Archive. Ano ang sabing ulat dito? Pakinggan nyo. When such as a sensible language, Manalo said, "Why? Who is Quirino? Is a man of the same I am." Ayun, na mas-check kami doon sa nanggawain ni Manalo. Nagulat sila. Ganon sila magsalita sa Manalo. Sumugot si Manalo. Sabi ni Manalo, bakit? Sino ba si Quirino? Tao rin siyang kagaya ko. Sabi ni Manalo. Tapos, I'm not afraid of him. Hindi ako sa kanya. Presidente yan, ha? Presidente yan si Quirino. Hindi ako sakot sa kanya. Tuloy. Show fear to no one. Huwag ka matakot kahit kaninong tao. Sabi ni Manalo. That is the best way to defend your rights. Ito ang pinakamabuting paraan para mapagtanggol mo ang iyong karapatan, sabi ni Manalo. Tapos ang kaalib ng aking iglesia ay allegedly pinagpapalo raw, binugbog daw ang kaalib ng kanyang iglesia dahil daw kay Quirino. Yan. Kaya sabi ni Manalo, aking iglesia, anong tatawag ko? Iglesia ni Manalo. Ginagamit yun. Pakinggan mo, ha. Ang isa pa ang panatawag ng iglesia ni Manalo. Ang katunayan, nasa husgado na yan eh. Dinidemanda na ako ng mga ministro nyo, ba't ko daw siya tinatawag na iglesia ni Manalo? May batayan ako eh. Sino ba ang nagtatag na yan ng iglesia nyo? Basahin natin ang listo. Pakinggan si Sin. And the founder of this association are Felix Manalo, residing in Taguig City, PI. Pedro Incencio, sino ang natag na relihiyon ito? Ang mga nagtatag, nag-founders of this association are Felix Manalo, Pedro Incencio, Atanasio Notary, etc. Sino ang nagtatag na Manalo? Kanino iglesia? Di iglesia na yung Manalo? O na masama roon. Walang masama roon. Maliban na lang, ikinahihiya mo yung pangalan ng puno mo. Ganun yan. Yan ang sagot ko sa iyo, kapatid. Wala sa Biblia yung iglesia ni Manalo, pero may nasa dokumento. Isa pong katanungan. Sige po. Ano ba makakilala mo sa Panginoong Hesukristo? Sino ba talaga ang tunay na Diyos? Ganito yon. Yung tunay na Diyos, siya ay nag-uumpisa sa tunay na Diyos sa Ama. Ano? Ang Ama ay tunay na Diyos. Pero yung anak, tunay yung Ama, syempre tunay yung anak. Tunay na tao ka, anak mo, tao rin. Hindi naman yung palabaw ay mga naging kambing. Anak ka ng Diyos Kristo eh. Pwede, di Diyos yung Ama, di Diyos din yung anak. Basahin natin. 5:20 ng unang Juan. At nalalaman natin, pakinggan nyo sa screen mga kababayan, nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. At tayo'y binigyan niya ng pagkaunawa upang makilala siya na totoo. At tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatuwid bagay ang kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at ang tunay na walang hanggan. Bakit? Bakit sinabi ni Juan na itong naparito ng anak ng Diyos ay tunay na Diyos na buhay na walang hanggan? Bakit niya sinabi sa 21? Mga anak, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyusan. Dito pala sa Diyos ay maraming Diyos-Diyusan. Kaya di pumarito yung anak ng Diyos, ipinakilala tunay na Diyos. Kasi marami siyang dinatan na hindi tunay na Diyos, ang mga Diyos-Diyosan. Ang katunayan, sabi ni Pablo sa Galatia 4:8,
Pakinggan ang sabi ng tilata. Gayunman, nung panahon niyon, nakalipas sa panahon, nung wala pa si Kristo, no? Sa hindi niyong pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa alipin ng sa katutuboy, hindi mga Diyos. Yung mga pinaniwalaan nila bago dumating si Kristo, hindi tunay ng mga Diyos yun. Pero yung dumating si Kristo, sabi ni San Juan, ito ang tunay Diyos. Kaya nag-usap sila ni Santo Tomas Sabi ni Santo Tomas, Panginoon ko, Diyos ko. Sabi niya, sumagot ang Panginoong Jesus. Dahil ako'y nakita mo, sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi makakakita, gayon may nagsisipalataya. Amen? Kita nyo? Noong pala ay sisampalataya pa si Tomas, sumampalataya. Palad kahit hindi mo nakita sumampalataya ka, paano mananampalataya? Kagaya ng pananampalataya ni Tomas. Paano kaya pananampalataya ni Tomas? Panginoon ko, Diyos ko. Ano si Kristo kay Tomas? Diyos. Hindi naman sinabi, Panginoon ko, tao ka. Wala namang ganun Panginoon ko, at Diyos ko. Ayun. Yung Panginoon niya, Diyos niya si Kristo yun. Hindi naman masama yun. Kapatid yan, hindi naman sabihin, si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Tinawag siyang Diyos ni Tomas kung hindi tunay ni Diyos, sana sabi ni Kristo, ay Tomas, nagkakamali ka, tao ako, no? Tumigil-tigil ka. Sana ganun Asagot ni Kristo, sapagkat ako'y nakita, sumampalataya ka. Mapapalad tayong hindi nakita. Ngayon may nagsisampalataya. May pananampalataya ni Tomas. Panginoon ko, Diyos ko. Nasa Biblia yun Hindi mo naman pwedeng alisin sa Biblia. Babasahin ko. Bakit mayroong tao? Bakit mayroong tao? Kaya nga, nagagalait yung ministro naman na hindi si Kristo ay tao. May tao talaga sa kay. Ano ba yung tao? Pakinggan nyo, 1:14 ng Juan. At nagkatawang tao ang verbo. Ay ano na po yung tao? Yung katawan. Nagkatawang tao. Hindi naman nagkatawang kalabaw. Nagkatawang tao. Kaya yung tao, yung katawan. Pero sa loob ng katawan. Ano nasa loob? Ng katawan sa loob yun Basahin natin ang Kolosas 12:9. Sapagkat nananahan ang buong kapuspusan ng kaghatian ng Diyos sa kakayahan ayon sa laman. For Him dwell of the fullness of the Godhead bodily. Doon sa katawan, nandun yung Godhead. Kita mo, tao ba yun? Hindi tao yun. Tao yung katawan. Tirahin natin ang Pilipos 2:5 sa magandang balita. Biblia. Babasa. Magpapalat kayo tulad ni Kristo. Bakit kahit siya ay Diyos, pinili niyang manatiling kamtay ng Diyos? Sa halip ay binitawan ang karapatan ito at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Kita mo, kahit sa Diyos. Diyos ba hindi? Ulitin nga natin yung 6. Kahit sa Diyos, hindi niya siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Lagay na sa King Versions ng English. Lucis, being the form of God is not robbery equal to God. Be humbled himself and made himself of no reputation and took upon him the form of the servant, and he made in the likeness of man. In the likeness of man. Ang retard dito sa teacher na to, hindi naman sinasabi, binabago yun, nakalagay. Hoy, sabi, he took upon him the form of a servant. It has made in the likeness of men. Siya ay nakatulad sa tao. Meron bang taong nakikitulad sa tao? Malamang implication yun. Ikaw tatang. Kayo nakikitulad sa tao. Ay, ibig sabihin sa akin,
Baboy ako? Animal ako? Hindi. Tao ako talaga eh. Eh, pag nag-reflection tao, hindi ka makikita sa tao. Kaya ka nakikitulad sa tao kasi hindi ka talagang tao. Kaya basahin natin ang King James verse sa Tagalog na siya. Magkawag sa siya anyong Diyos. Ay, hindi niya inaring isang kabagay na nararapat na panunan o pagkapantay niya sa Diyos. Pantay mo ba? Hindi. Pantay. Pero hindi niya inaring isang bagay na nararapat sa kanya na pagkapantay sa Diyos. Kung hindi bagkus, hinubad niya ito. At nag-anyong alipin na kay tulad sa tao. At palibhasa ay nasumpungan yung tao na siya'y nagpakababa sa kanyang sarili nang maging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan ng krus. Yun po nasa Biblia. Diyos yan eh. Anak ng Diyos yan eh. Siyempre Diyos. Sasabihin na iba, kung yung tunay na Diyos yan ni Kristo, tunay na Diyos pa rin ang Ama, dalawa ng Diyos. Anong problema mo? Anong problema, ma? Wala. Sasagutin ng Kristo yan. Mga papa, magiging dalawa. Sa mix ko, ganito. This 30 ng Juan. Ako, ang Ama, ay iisa. May problema ba? I am my Father. One. O, di ba? Ano mong pakialam natin kung yun ang gusto niyang bilang? Ikaw magbilang ka 1 plus 2. Ang Diyos kasi, 1 plus 1 equals 1. Iba ang bilang ng Diyos eh. Di ba? Iba ang bilang ng Diyos eh. 19:9 na Mateo. At sinabi ko, iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. At kikisama sa kanyang asawa. Ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kung hindi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag paghihiwalay ng tao. Isa ng tao pala mag-isawa, isa na lang. Pero dalawa yun. Pero isa. Diba? Kung sige tayo, ito Diyos, makakadalawa, ikaw ang bahala. Ikaw bahala. Pero si Diyos ay Diyos na siya. Oh. May problema ba doon? Walang problema doon. Ba't ako natakot ka maging dalawa? Maganda nga yun eh. Matanong mo sa ganito. Tatanong ko sa inyo. Ganun yun. Pero, ang totoo na natitili, nakastito po ay Diyos. Anak sa Diyos. Ang katunayan, kaya po, pero ang tao ay kasi, alam ang tao, mga kapatid, yung termino ng tao, ang tao galing sa alakabok. Di ba? 2:7 ng Henesis. At nilalang ang Pinoo ng tao ng alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng kahininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. And God poured man out of the dust of the ground and breathed into his nostril that breath is life. And man became ang living soul. Hindi niya? Saan ang galing tao? Sa alakabok. Tingnan nga natin yung anak ng Diyos ang galing sa alakabok. Basahin natin ang 8:22 ng Kawikaan. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako inailagay mula noong araw mula sa walang pasimula. Bago nilikha ng iba na to. Iba ito. Nalagay na ako sa mula noong araw ng walang pasimula. Bago nilikha ang lupa, ako'y nailabas. Tingnan niyo yun, bago pa nilikha ang lupa, isang galing ang alakabok. May ba sa lupa? Wala pa palang paggagalingan ng alakabok. Nandun na ito eh. Paano naging tao ito? Oh, isipin niyo nga. Bago niya nilikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang mga pasimula naman ng alakabok ng sanlibutan. Ha? Anong kasunod? Nang kanyang itatag ang langit, nandun ako. Bibiri mo tinatatag na parang ng langit, ay nandun na yun eh. Tatanungin natin ang Biblia, kung sino yan? Na inatatag pa pala ang langit, nandun na siya. Yung itatag niya ay ng langit, nandun ako. Bago niya ang ginawa ang sanlibutan, ay pali-alikabok ng sanlibutan, ay nandun na ako eh. Sino ba yan? Diyos 7 ng unang Korinto, pakinggan nyo.
kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga ng karunungan ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan na ikakulwalhati natin na hindi na pagkilala ng sino mang pinuno ng sanlibutan ito sapagkat kung noon pa ay nakilala sa nila ay hindi ginising, di pinako sa krus. Nakita niyo yun? Sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga nung karunungang tinatag ng Diyos bago nilalang ang sanlibutan sa kailawalhati natin. Ito pala, nakahalagang bago nilalang ang sanlibutan. Ikakalulahati natin na hindi natin nakakilala na kung sino mang pinuno ng sanlibutan ito. Sapagkat kung nakilala nila na hindi nila pinako sa krus, sino mang pinako sa krus? Si Kristo. Si Kristo pala hindi pa pala ginagawa sa sanlibutan, nandun na yun Tingnan yung karunungan sa kanya The wisdom of God bago pa nilikha ang sanlibutan. Kasama na siya ng Diyos. Tuloy ko natin yung 8:22. Inari ako ng Panginoon sa pagsimula ng kanyang lakad bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay noong araw ng mula na walang pasimula. Samantalang ako'y nalagay mula noong araw mula na walang pasimula bago nilikha ang lupa. Ako'y nailabas ng wala pang kalaliman na wala pang bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nailagay, bago ang mga burol at kahoy ay nailabas. Samantalang hindi pa niya nilikha ang lupa, ni mga parang man, ni ang mapasimula ng alagbok ng sanlibutan ng kanyang itatag ang langit. Nandun ako. Na siya'y manlagay ng balantok sa balat ng kalaliman ng kanyang pagtibayin ang langit sa ikataas nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman bigyan niya ng dagat ng kanyang hangganan upang wag salangsangin ng tubig ang kanyang utos ng kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasasiping niya ako. Nasaan daw siya? Magkasama sila Kaya nga yung gagawa ang tao, sabi niya, pag sinabi ng Panginoon sa nilalakayin natin ang tao, Genesis 1:26, nilalakayin natin, kailan pa ginagamit natin yung natin? Kapag may kausap. Kasi siya lang magsasabihin niya, lalangin ko ang tao, may kasama siya. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sino yung kausap niyan? Yung kausap niya yung di anghel. Sabi ni Malaw, anghel daw yung kausap niya, mali. Kasi yung kausap niya, kasama niyang lalalang Hindi naman kasama yung lalalang ng anghel Anghel kasi hindi nilalang din Hindi yung kasama niya, kasama ang anghel. Ang kasama niya, anghel, kasama yung lalalang. Ilalangin natin. Hindi kasama yung kasama. Hoy, lalalang ako. Manood ka. Sabi, langin natin. Yun Kasama niya lalangin natin. Pakinggan niyo sa 2:6 ng Epeso. Sapagkat tayo'y gawa ng nilalang kay Kristo Jesus. Sino kasama mo? Si Kristo, kasama niya sa paglalang ng tao. Kapatid, yan po ang katotohanan sinasabi sa Biblia na hindi pwedeng alisin, burahin, ng paninira sa akin ng mga ministro ni Manalo. Palagay na pinakamakasamang taong mundo sa yung mga talatang binasa ko, kaya mong tutulan? Hindi nabubura yan sa Biblia, Iglesia ni Manalo. Patunayan ninyo, halimbawa, mandarong mo ako, kung ako ay hostage, ako ay mandurukot. Lahat ng man nagpapatunayan ninyo ay totoo. Hindi ba totoo yun? Na si Kristo ay karunungan ng Diyos na wala pang mundo. Meron ng karunungan ng Diyos na hindi tao si Kristo. Yan ang aming paniniwala, kapatid. Paano naging Diyos si Jesucristo? Siya mismo nagsabi na siya po ay tao. Sa 1:8:40,
po. Meron din sa sinabi sa Apo, meron babasahin, 22 sa isang pakinggan mo ha. Ngunit ako'y uod, oo hindi tao, na mahagi ng mga hunamak ng bayan. Sabi niya, hindi siya tao, uod lang siya niya, no? Sabi niya, ako'y uod at hindi tao. Anong ginawa sa kanya? Ba't sinabi niya sa uod sa kanya at hindi tao? Sa 16, sapagkat niligid ako ng mga aso, kinilulong ako ng pulutong ng mga gagagawa ng masasama. Biutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Hinamak nila ang aking kasuotan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuotan. Si Kristo yan sabi niya, ako'y uod, hindi tao. Binutasan nila ang kamay ko at ang aking paa. Tapos, kinulong ako ng mga manggagawa ng masama. Tinapak nila ang aking kasuotan at kanilang pinagsapalaran. Diyan, lumalabas, hindi naman talaga siya tao. Uod naman siya yan. Doon naman sa kabila, mayroon siya sinabi, pakinggan mo ha, muli rin ang salita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Yan, sabi niya, yan naman ilaw naman siya. Doon naman sa Ace, ako ang tinapay na buhay na lumabang galing sa langit. Yan naman siya, tinapay siya. Tanungan ko po yung ganito. Pag sinasabi lahat pinagsasabi ni Kristo at hindi mo kukunin kahulugan, maliligaw ka, kapatid. Sa kabila siya tinapay siya, sa kabila siya uod siya, sa kabila siya naman ay ilaw, yan naman sa ay bato naman siya. Batong matigas. Tingnan mo? Maraming simboliko si Kristo. Pero ngayon sabihin niya nasa 1 o naka-40, bakit kayo pinagsisikapan niyo akong patayin ng taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan? Alin ba yung tao riyan na pinagsisikapan yung akong patayin ng mga Hudyo? Alin ba yung tao na yan na pinapatay ng mga Hudyo? Pakinggan mo sa Mateo 10, ganito ang ating mababasa sa 28. At kayo magtatakot sa mga pagtay ng katawan. Dapat pinagpipilitang mapatay yung katawan Alam mo ang tao ay pumatay ng kapwa, ang napapatayin mo lang yung katawan sinasabi sa akin, pinagsisikapan ninyong patayin ang taong nagkasaysay sa inyo ng katotohanan. Ang pinapatay nila yung katawan talaga naman tao yun Nagkatawang tao siya. Sabi namin, nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalwalatian. Kalwalatian gaya ng sa buktong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Si Kristo pala ay nakatawang tao. Pero hindi siya talagang tao. Nagkatawang tao lang nga ang tao ay yung katawan. Nagkatawang tao. Hindi yung tao ay katawan. Yung katawan ay tao. Kasi yung nakatawang kalabaw, yun. Kaya katawan, kaya Diyos ay iisa lamang, kapatid. Kaya yung mga paratang ng iglesia ni Manalo, kasi pinupuntos nila yung mga aral ng mga baluktot na kay Moises. Ito'y dahil lang talaga sa pera. Pera ang talagang punot dulo. Nagpapayaman ang mga ibang pastor sa mga pansarili. Kaya brothers and sisters, laging makinig. Lahat ng mga katanungan, Biblia ang sasagot. Mga kwentong biblikal, Biblia ang sasagot. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.